Andrea, gusto kong ikaw na lang umattend sa wedding ni Brenda bukas. Kumunot ang noo ni Andrea. Hindi ka pupunta, Dad? Hindi na. Lately napapadalas ang pag-atake ng rayuma ko, lalo na sa gabi. Saka madaling mangawit ang mga paa ko sa mahabang oras sa biyahe. Eh di sabihin na lang natin kay Ate Brenda na hindi tayo makakapunta. Suggestion niya. No, nakakaya naman sa kanya, lalo na sa Rilong Leon mo at inang Marcela mo. Remember, hindi tayo nakatalo sa Benvenida party ni Brenda last month? Baka magtampo na sa atin ang mga yan. Dahil din sa rayuman nito kaya hindi sila nakadalo sa naturang party. Nagkausap na kami ni Miguel kanina umaga. Pinakausapan ko siyang samahan ka na lang. Ayoko naman mag-isa kang babiyahe paluwas sa Maynila at pabalik dito. Okay lang kahit mag-isa lang ako, Dad. Kaya ko naman eh. Huwag ninyong pasamahin si Miguel. Why not? Hindi siya nakatugon. Paano ba niya sasabihin sa ama na masyado lang marami naganap sa pagitan na ni Miguel? Without her daddy knowing it. At ayaw niyang makasama ang binata dahil natatakot siya sa nararamdaman niyang kaguluhan sa edad lilito. Naliligalig ang puso niya at di niya matuloy kung anong problema. Aminado siya na unti-unti na wala nang sakit na dulot ni John sa puso niya. Nagawa na niyang tanggalin ang binata sa sistema niya. Pero hayon si Miguel, ginugulo naman ngayon ang isip niya. Ayaw na niyang masaktan pa. Ayaw na niyang ma-involve ulit sa kahit na sinong lalaki. Ano bang problema kay Miguel? Untag sa kanya ng kanyang ama. Hindi niya alam ang isasagot doon kaya napilitan na lamang siya na pumayag sa suhestyon nito na pasamahin si Miguel sa kanya. Alas 4 ng hapon, nakabihis na si Andrea. Nang masigurong maayos ng itsura niya, dinampot na niya ang kanyang shoulder bag at lumabas na ng kwarto. Pagbaba niya sa saling naroon na si Miguel, bihis na bihis habang nasa tabi ng kanyang ama. Tumayo ang kanyang ama. My beautiful daughter. Nakangiting bati nito. Nginitian din niya ito. Thanks, my handsome dad. Ang pinagkakautangan ko ng jeans na to. Shall we go? Tanong ni Miguel sa kanya na hindi hinihiwalayan ng tingin ng mukha niya. Sure. Tugon niya. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang mautal sa ilang syllables na yun. Ingat. Bilin sa kanila ng kanyang ama. Inalalayan siya ni Miguel na sa pajero. Pagkatapos sumakay na rin to. Nakahawak naman kamay nito sa manibela nang humarap ito sa kanya. You're so lovely tonight, Andrea. Just like any other night. Hindi siya kumibo. Oh, don't tell me. Nanlamig ka naman ba sa akin? Tudyo nito. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong na lamang niya. Tumawa ito ng mahina. Okay, ma'am. Humarap na ito sa manibela at maya-maya pa, umandar ng sasakyan palabas ng rancho. Sino ba si Brenda? Kapag ko ay tanong nito habang nakatuon ang paningin sa kalsadang tinatahak. Anak ng best friend ni Daddy. Na inong mo, tama ba? Oo. Sabi ni Tito galing sa Australia si Brenda. Oo, tagal na mapapangasawa niya. Oo. Halos 1.5 oras silang biyahe nila kahit mabilis na magmaneho. Pasado alas 6 ng hapon na makarating sila sa bahay ni Brenda sa Pasig. Sa maluwag na lang ng bahay gaganapin ang night wedding. Ang ninang Marcela niyang sumalubong sa kanila. Kumusta ka na, Andrea? Tanong nito pagkatapos siyang yakapin ng mahigpit. Mabuti po, ninang. Kasama ko po si Miguel, friend ni Daddy, neighbor namin sa Ripa. Lumiti ang ninang niya sa binata. Naikukwento ka nga ni Manuel sa amin kapag nag-uusap kami sa telepono. Sinabi niyang malaking tulong ka raw sa kanya sa pamamahala sa rancho. Ngumiti ang binata. Magaan naman pong trabaho doon, ma'am. Inakay sila ng ninang niya papasok sa malaking bahay kung saan sinalubong sila ng isang paslit. Hello, Kaloy? Masiglang bati niya nang makita ang bata. Tita Andrea, sabi nito saka nagpakarga sa kanya. Lumapit sa kanila mag-asawang Caleb at Lois. Naku, baka magustuhan damit ang Tita Andrea mo, anak. Sabi ni Lois. Ano ka ba, Lois? Hayaan mo na, no? Natatawang saway niya rito. Siya nga pala, si Miguel. Miguel, sina Lois at Caleb, parents ni Kaloy. Nakipagkamay si Caleb kay Miguel, ganon din si Lois. Controversial din love story ng mag-asawa. Si Lois, kasintanan na paslang na notorious na leader na isang carnapping syndicate na si Terence Mauricio. Estranged half-brother yun ni Kaloy. Mas alamiot ang mga naging pangyayari bago nagkatuluyan sina Caleb at Lois. What was even funnier was the fact na si Brenda, ang bride ngayon na kinakapatid niya, ay ex-girlfriend pa ni Caleb. Brenda also happened to be Lois' cousin. Kapatid ng ina ni Lois ang ninang Marcela niya.
Napanood ko minsan ang exhibition mo sa car drifting sa Green Hills, sabi ni Caleb kay Miguel. Napangiti ang huli. Really? Salamat kung ganun. Pagkatapos ng compulsory chikahan, lumapit na sina Andrea at Miguel kina Brenda at sa mga papangsawa nito na isang Australiano. Napakaganda ng kinakapatid niya sa suot nitong trahe de boda. Makisig din ang asawa nito sa suot nitong ng Tagalog kahit na medyo may edad na. Congratulations, Ate Brands, sabi niya. Thanks, o kayo, kailan naman yung ibalak magpakasal? Nanlaki ang mga mata niya. Kami? Tanong niya sabay turo sa sarili niya at kay Miguel. Oo, kayo, bakit? Hello, hindi ko boyfriend si Miguel, no? Nagulat ito. Ha? Ganon? Kala ko kayo na, ang sweet nyo kaya. Eksaktong alas 7 ng gabi nagsimula ang seremonya sa Malawang na lawn. Pagkatapos sa wala pa isang oras sa seremonya, nag-umpisa na ang kainan at pagkatapos ay ang sayawan. May lumapit na lalaki sa kanila na kakilala ni Miguel. Umupo ito sa bakanting upuan sa mesa ay inuukupan nila. Nagkwentuhan ang dalawa. Itinoon naman ni Andrea ang atensyon sa mga para sa nagsasayaw. Maya-maya may lumapit sa tabi niya na isang gwapo at matipunong lalaki. Gusto raw siyang isayaw nito. Biglang napasilip siya sa direksyon ni Miguel. Nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Walang ekspresyon sa mukha. Sa nakikitang reaksyon nito, tumuloy-tuloy agad siya at iniabot ang palad sa estranghero. Your name? Malambing ang tinig na tanong nito nung nagsasayaw na sila. Andrea. Nice name. I'm Rick. Kaibigan ko ang bride and groom. Kadarating ko lang din galing Australia kahapon para dumala sa wedding na to. Tumango lang siya at hindi nagkomento. Taga rito ka ba? Hindi. Marami pang itinanong si Rick tungkol sa kanya habang nagsasayaw sila. Nang matapos ang isang kanta, hindi agad sa binitawan nito. Nang magsimula na namang kumanta ang singer na nanalo kamakailan lang sa isang talent search sa TV, nagpatuloy sila ni Rick sa pagsasayaw. Pero bago mag-umpisa ang ikatlong kanta, may narinig na siyang tinig mula sa kanyang likuran. May I have this next dance with my fiancé? Lumakas ang kabog ng dibdib niya nang marinig niyang tinig ni Miguel. Sa bahagyang paglingon niya ay nakita niyang walang ekspresyon na mukha nito. Oh, sure. Magalang na sagot ni Rick. Naglakad na ito palayo sa dance floor. Kung nashock man ito o ano sa sinabi ni Miguel, wala ito ang pinakitang kakaibang reaksyon. Hinapit agad siya ni Miguel sa bewang and drew her near him. Ano bang pinagsasabi mo kanina? Naiirita ang tanong niya. Anong fiancé ang sinasabi mo? Sinabi ko lang yun para tigilan ka na niya. Casual na tugon ito habang nakatingin sa mukha niya, partikular sa kanyang mga labi. Halos ayaw ka na niyang bitawan eh. Ano naman ang pakialam mo? Hindi ito umimik. Sa kanya pinagalitan ng kanyang sarili. Pinagsusungitan na naman niya ito. Wala na silang imikan pagkatapos silang sumayaw. Hindi niya inaasahan na magayaya sina Caleb at Lois, gayon din ng newlyweds na mag-inuman ng gabing iyon. Kahit pa karamihan sa mga bisita, isa-isa na nag-uuwian. Pumayag sila ni Miguel. Ayaw niyang masabihan na killjoy siya. Ang resulta, pasado alas 12 na ng hating gabi nang umuwi sila. Dito na lang kaya kayo matulog, sabi ng ninong Leon niya. Umiling siya. Huwag na nong, may sasakyan naman kaming dala. Pero nakainom na si Miguel. Hindi pa po ako lasing, Tito Leon, sabi ni Miguel. Kontrolado pong pag-inom ko kanina para safe ang magbabiyahe namin ni Andrea. Si Andrea ang tinamaan na. Bumubungis-ngis na sabi ni Brenda. Baka mas matindi ang tama nito kaysa sa kanya. Ingat ka na lang sa pagmamaneho, Miguel. Bili ni Ninang Marcela. Opo, tita. Nang makasakay na sila sa sasakyan ni Miguel, nagtaka siya dahil ibang dang tinatahak nila. Hindi papunta sa NLEX. Saan tayo papunta? Tanong niya sa binata. Late na masyado. Umuwi na lang muna tayo sa bahay namin. Saang bahay? Sa mansyon. Ha? Ayoko nga. Umuwi na tayo sa lipa. Walang maligdo at multo sa amin o kahit anong dapat mong katakutan. Ani Miguel na medyo naiinis ang tinig. Just relax, will you? Hindi na siya nagprotesta. Hindi na rin siya masyadong nabigyan ng pansin ang napakalaking bahay na Miguel na makarating sila roon. Nahihilot at susuka na siya dahil sa nainom niya. Ilang unipormadong maid ang bukas ng pinto para sa kanila. Good evening, sir. Bati nito. Matulog ka na. Sige po. Inakay siya ni Miguel paakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Dinala siya nito sa isang bakanteng guest room. Stay here, sabi nito. Sa kabila lang kwarto ko.
I'd better get you a night dress. Biglang natutop niya ang kanyang bibig. Itinuro agad nitong panyo ng mahulaan ang nangyayari sa kanya. Patakbong tinungo niya at saka nagduduwal sa lababo. Matagal siyang sumuka pero wala naman siyang nailabas. Naghilamos na lang siya bago lumabas doon. Okay ka lang? Tanong nito. Napasandal siya sa nakasarang pinto ng banyo. Nalasing yata ako. Tumawa ito ng marahan. Saka hinapit ang katawan niya palapit dito. You look even prettier kapag ganyang nalalasing ka. Wild hair suits you. Miguel? She tried to hold on to her sanity and attempted to push him away. Pero nakakapit ng kamay nito sa bewang niya at hindi na siya makagalaw pa. She could smell his smelly scent and she could not ignore that rock-hard part of him in her belly. Miguel! Nang boba ang mukha nito sa mukha niya, she screamed her lungs out. Subalit walang boses na lumabas mula sa kanyang lalamunan. And when his lips covered hers in a wild kiss, she lost her mind. Tinugon niya ang halik nito with hunger that surprised her most. Andrea? Lumuwag ang pakayakap ni Miguel sa kanya, giving her space to ride beneath him. Napayakap na rin siya rito. Pagkatapos mabilis na naglakbay ang isang kamay niya sa bandang liblib nito. Pilit tinahawi ang suot itong polo shirt. Nang bitawan itong labi niya, mabilis na kumilos sa mga kamay niya. Tinanggal niya ang pagkakabutones ng polo nito hanggang sa malaglag iyon sa paanan nito. He groaned, then smiled at her. Napatitig siya sa hubad na dibdib nito, making him groan even harder. Na-excite siya. Kaya pala niyang gawin yun dito. She trailed kisses along his chest and gently sucked his nipples. Naramdaman niya ang bahagyang pagpitlag nito, pero nagpatuloy pa rin siya kapag ko'y marahang iniabot nito and gave her a love bite on the neck. Isang mahabang ungol ang pinakawalan niya. Sumagap siya ng hangin dahil pakiramdam niya na ubos ang supply ng hangin sa baga niya. Naramdaman niya ang marahas na pag-unzip nito sa suot niyang bestida hanggang sa tuloy niyang mahulog sa sahig. Strapless bra at itim na thong na lang ang natira sa katawan niya. She saw his eyes brighten with passion na makitang halos subad na katawan niya. Pagkatapos sa kanito tinanggal ang kanyang bra. Kasunod ang thong bikini. Pigil niya ang kanyang hininga nang tuluyang mahantad ang kahubdan niya sa mga mata nito. You are a goddess, Andrea. Paos na pahayag nito, saka mabilis binuhat siya patungo sa kama. Dahan-dahan inihiga siya nito roon. Hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. Are you going to say no? Turjo nito. No, as in no way. Nakangiting sabi niya. Anong ibig sabihin ng no way na yon? Oh, shut up and kiss me. Ang dami mong satsat. Aniya sabay kabig sa batok nito para sakupin ang mga labi nito. Sinalubong nitong mapusok na halik niya. Nang maputol yon, sinubsob naman itong ulo sa gitna ng kanyang dibdib. Tayong mga daing at ungol nilang sumunod na namayani sa loob ng silid. Maingat na bumangon si Miguel mula sa kama. Takot na magising ang nahihimbing ng si Andrea. Pasado 6:00 pa lang na umaga, tiyak na tanghali na ito magigising. Dala marahil ang excitement ng ganap ng nagdaang gabi, hindi siya gaano nakatulog. Saglit pa siyang napatitig sa magandang mukha nito bago siya napangiti. She would be his wife soon. Natutuwa siya na sa kanya nito ay pinagkalob ang sarili nito. He loved her even more for that. Dumiretso siya sa dining room. Naabot niya noon si Christian na hindi malang nagulat na makita siya. Hi kuya, bati niya. Umiti ito. Sabi ni Inlek may kasama kang babae kagabi. Sinong babae? Kala ko ba tumigil ka na kamo sa pambababae dahil kay Andrea? Naupo siya sa silyang katapat nito. At sinunod ko naman, si Andrea ng babaeng kasama ko kagabi. Nanlaki ang mga mata nito. Nandito siya sa bahay? Yes, sa guest room. Anong kalokohan ang ginawa mo, Miguel? May nangyari ba? Yes. Be ready, kuya. Kasalan ng susunod dito. Napapalatak ito. Seryoso ka na ba yan, Miguel? I love her. Hindi ko siya paliligtasin sa pagkakataong to. Pero may naikwento ka na. May Johnny ka mo na sa buhay niya? John. Pagtatama niya. Paano mo pakakasalan si Andrea kung may John pala siya? Basta. You're so in love with her. Tinaasan niya ito ng kilay. And you are so in love with Silvani too. Napangiti ito. Girlfriend ito si Silvani, pero sa kami ginakatirang dalaga kasama mga magulang nito. May resort ng pamilya nito na pinamamahalaan ng dalaga dahil paralisado ng ama nito. Tama lang na this year kayo magpakasal ni Andrea para hindi tayo sukob sa taon. Next year kami naman ni Silvani.
Napatingin sila sa pinto ng dining room. Papalapit sa kanilang ina nila. "This is a surprise, Miguel." Masiglang balalas nito. Tumayo siya at sinalubong ito. Hinalikan niya ito sa pisngi. "Morning, ma." Napatingin ito sa suot niyang boxers at puting sando. "Dito ka natulog?" "Yeah, dumating kami kagabi around 1 a.m. "Kami? Kami ni Andrea, yung anak ng ex mo?" Nakangising sagot niya. "Really? Nandito pa siya?" "Sa guest room." "Finally, makikilala ko na rin ang babaeng kinalolokohan ng bunso ko," sabi nito. Tumawa siya at inakay ito patungo sa mesa. "Ma, manahimik ng anak mong yan," sabi ni Christian. "Anong ibig mong sabihin?" Nakataas ang isang kilay na tanong ng kanyang ina. Pakakasalan na raw niya si Andrea. Mukhang nasurpresa na naman to't napatingin agad kay Miguel. "Are you sure?" "Very sure. Hindi ba't gusto mo pa rin magkaapo?" "Of course." Nagliwanag ang mukha nito. "So, ano pang ginagawa mo? Gisingin mo na si Andrea at na makapagmana na siya sa akin." Natawa siya. "Mamaya naman, napagod yun kagabi." "Oh!" Natutop nito ang bibig. Lumapit sa kanilang isang katulong. Bit-bit ang wireless phone. "Sir, may tawag po kayo." Tinanggap niya ang aparato. "Hello? Miguel?" Nakilala niyang tinig. "Hi, Tito." "Hindi ko matawagan si Andrea. Naka-off ang cellphone mo kaya sinubukan kitang tawagan dyan sa bahay ninyo. Mabutit nariyan ka pala. Nag-alala ako dahil di kayo nakauwi." "Tito, pasensya niya. Hating gabi na kami nakalis sa kasal eh. Nagpasya ho akong dali na lang si Andrea dito sa bahay at dito na matulog. Tulog ho siya dahil puyat at medyo lasing. Napainom siya sa kasalan kagabi eh. Ngayon makakahinga na ako ng maluwag." Napangiti siya. "Tito, uuwi kami mamaya after lunch at kasama rin siguro namin si Mama." "Ha? Kasamang mama mo?" "Ihingin ko ho ang kamay ni Andrea sa'yo, Tito. I'm gonna marry him." Are you serious?" "I love your daughter, Tito. At walang kinalaman doon ang perang naibigay namin para sa rancho ninyo. Pakakasalan ko siya dahil mahal ko siya and I want it to happen as soon as possible." Hindi na ito nakasagot. "We will see you later, Tito." Sige." Aritong medyo nahimasmasa na yata. "Magpapahanda ako ng masarap na hapunan." "Tamang-tama. Nandito ako sa bayan. Magkikita kami ni Dr. De Leon." Ang tinutukoy nito ay ang veterinary ng Rancho Alcantara. "Okay, Tito." Pasado 9:00 na ng umaga, pero nang silipin ni Miguel si Andrea sa guest room, parang mantika pa rin to sa pagkakahimbing. Ipinasya niyang lumabas muna ng bahay at tumiretso sa likod bahay kung saan naroon ang alaga niyang German Shepherd. "How are you, buddy?" sabi niya habang hinihimas ang ulo nito. Tinanggal niya ang pagkakataling nito at maya-maya lang nakikipaglaro na ito sa kanya. Kapag ko'y natigilan siya, na makita si Inlek na patakbong lumalapit sa kanya. "Sir Miguel, halika sa loob." Umiiyak si Ma'am Andrea. Nagulat siya at saka nagmamadaling pumasok sa kabahayan. Nadatnan niya si Andrea sa sala. Nakaroba ito talatang galing sa pag-iyak. Na makita siya, yumakapag ito sa kanya. "Miguel, si Daddy." "Bakit? Ano nangyari?" "Nadisgrasya siya. Nahulog sa tulig yung kotse niya malapit sa rancho." "Oh God!" Nagbihis agad sila at bumiyahe patungo sa lipa. Kausap niya sa cellphone si Manang Lupeng habang binabagtas silang NLEX. "Nasaan na si Tito ngayon, Manang?" "Narito kami sa ospital, Miguel." Umiiyak na sagot ng mayordoma. "San ho yan?" "Dito sa bahay ng Santa Maria." "Okay." Inilapag niya ang cellphone sa dashboard. "Relax, Andrea," sabi niya sa dalaga. Napakagat labi ito at pinigilan ng pag-iyak. Pagdating sila sa ospital na sa ICU pa rin daw si Tito Manuel, ayon kay Manang na sumalubong sa kanila. "Ano bang nangyari kay Daddy?" Namamao sa tanong ni Andrea. Pauwi na siya galing sa bayan pagkatapos ay makipagkita kay Dr. De Leon. Tapos sa may tulay malapit sa rancho na daanan niya yung mga bakang nakalabas sa bakod. Ayon sa mga nakakakita, iniwasan daw niya yung bakang biglang tumakbo sa harap niya. Dumiretso sa tulay ang kotse niya. Si Kaig may nagkwento sa akin dahil siyang humarang sa mga nakawalang baka. "Diyos ko," sambit ni Andrea. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto ng ICU. Patakbong lumapit si Andrea at Miguel sa doktor na lumabas. Mula roon, "Dok, kamusta ang daddy ko?" "Gusto kong kayong kausapin ng pasyente." Nagkatinginan silang dalawa, pero dagling tumalima sa sinabi ng doktor. Humagulgol si Andrea na makita ang ama nito na nakaratay sa kama. Maraming nakakabit na aparato sa katawan ng ama nito at maraming sugat sa mukha. "Daddy?" "Anak," ani Tito sa hirap na tinig.
Inilahan nito sa anak ang isang kamay. Ginagap ni Andrea na mahigpit ang palad ng ama. Dad, you can make it. Huwag mo akong iiwan. Sabi nito sabay yakap sa matanda. Miguel, halika. Lumapit siya sa matandang tinuring niya na rin parang sariling ama. Makinig kayo sa akin. No, huwag ka muna magsalita, Daddy. Ani Andrea. Basta lumaban ka para sa akin. Gusto ko muna kayong kausap ni Miguel. Sabi nito. Anak, magpakasal ka kay Miguel ha? Napamang ang dalaga. Si Miguel ang tutulong sa atin sa rancho. He is a good man. Siya lang ang lalaking para sa'yo, anak. Will you promise me? Sunod-sunod namang tango ang pinakawalan ni Andrea. Yes, Daddy. Magpapakasal ako kay Miguel. Magpahinga ka na at lumaban ka. Pagaling mo'y magpapakasal agad kami ni Miguel. Sabi nito sa patronizing na tono na may halong pagpapanik. Tila biglang nawala ang lahat ng paghihirap na nakalarawan sa mukha ng matanda sa narinig na sinabi ng anak. Miguel loves. Pero hindi na nito naituloy pang sasabihin. Biglang humugot to ng hininga. Saka lumaylay ang kamay na hawak ni Andrea. Parang biglang huminto ang orasan ng mga sandaling iyon. Daddy! Daddy! Nagkaroon ng commotion sa loob ng ICU. Sinuri si Tito Manuel at maya-maya lang umiling ang doktor nito. I'm sorry. No! Sigaw ni Andrea. Niyakap niya ito. Saka ito biglang hinimatay sa mga bisig niya. Dumagsa ang mga taong nakiramay sa pagpano ng ama ni Andrea. Hindi niya na kayang estimahin ng mga ito dahil mas gusto niyang nasa tabi lang ng kabaong ng kanyang ama. Andrea, napalingon siya. Nakita niyang si Kristen ang tumawag sa kanya. Tumayo siya at yumakap na mahigpit sa kaibigan. Umiyak siya sa balikat nito. Kadarating ko lang. Mabuti nakakuha agad ako ng flight as soon as I heard the news. Sabi nito. Thanks for coming, Chris. Sa ika-4 na araw, inihatid na sa huling hantungan ng ama ni Andrea. Nagpakatatag siya. Mabutit palagi nasa tabi niya sina Kristen at Miguel. Nang hapon yon, pagkatapos magsiaway ng mga nakiramay, kinausap siya ni Kristen. Nagkausap kami ni Miguel kanina. Ikinuwento niya sa akin na huling napag-usapan ninyo ni na Tito Manuel sa ospital bago siya nalagutan ng hininga. Huminga siya ng malalim. Nabanggit niya tungkol sa pinangako ko kay Daddy na magpapakasal ako sa kanya. Yes, everything. Hindi siya nakakibo. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Iniisip mo ba na masasaktan ako, Andrea? Napatingin siya sa mukha nito. I don't know. Alam ko naman kasi may gusto ko kay Miguel. Pero wala naman siyang gusto sa akin, saka ayoko na rin sa kanya. Ngumiti ito. My boyfriend na ako sa Batanes, girl. Pinsan ng asawa ni ate. And I'm nuts about him. Talaga? Oo. Kaya kayo talaga ni Miguel ang bagay sa totoo lang. Sabi niya pakakasalan ka niya sa rano madaling panahon. Kahit civil lang daw para walang masabi ibang tao na nakatira siya dito sa inyo. Saka kamamatay lang ni Tito Manuel. Hindi pwede magsaya kayo sa araw ng kasal. Ngayong wala na si Tito para pamahalaan ng rancho, very practical lang talaga ang desisyon ninyo ni Miguel na magpakasal. Wala ka naman kasing alam sa mamamalakad nito, di ba? Wala sa loob na napatango siya. Bahala na. Saka na lamang siya mag-a-analyze. Kinagabihan, sarap na hapagkainan, nagsalita si Miguel. Andrea, let's get married next week. Napatingin siya rito. Next week na? Oo, nakausap ko na friend ni Mama na Judge sa Alabang. Doon tayo magpapakasal para didiretso tayo dito after the wedding. Ako nang mamamahala ngayon sa rancho. Nagkausap na rin kami ni Mama. Pumayag na siya itoon ko na lang atensyon ko rito. Lalo pa't wala na nga ang alam ikaw sa paghahayupan. Napatungo siya. She felt so helpless. May gusto ka bang sabihin? Matagal bago siya nakapagsalita. Gusto ka lang malaman, Miguel. Napilitan ka lang bang pakasalan ako dahil kay Daddy? No. Mabilis na sagot nito. Ikaw, napipilitan ka lang ba? No. Mabilis ding tugon niya. May iba ka pa bang sasabihin? Oo, mahal kita. Mahal mo rin ba ako? Wala na. Sa halip ay sabi niya. Kahit sila nagulat sa sinagot na yun ng isip niya. Let's get married next then. Okay. Just like that. Para lang silang nagkayang kumain sa Jollibee. Ang ina at kapatid ni Miguel kasama ang best friend nitong si Lucas ang naging saksi sa kasal ni Andrea at Miguel sa sala ng kakilalang West na mga ito sa Alabang. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo sila sa isang fine dining restaurant para mananghalian. Hapon na makauwi sila ni Miguel sa Rancho Alcantara. Nagdala ang isang trabahador ng 3 native na manok dito. Miguel, sabi ni Manang,
Masarap editsyon yun para sa puno natin. Parang celebration na rin natin sa kasal ninyo. Sige ho, Manang. Tumuloy si Andrea sa kanyang kwarto. Parang hapong-hapo siya at hindi niya alam kung bakit. Nang mailibing ang kanyang ama, napansin niyang medyo malamig ang pakikitungo ni Miguel sa kanya pagkatapos sila mag-usap noon tungkol sa kanilang kasal. Hindi niya alam kung bakit naging ganoon ang pagtrato nito sa kanya. Hindi tuloy niya naiwasang magduda. Napipilitan nga lang siguro si Miguel na pakasalan siya. Hindi lang syempre nito maamin yun sa kanya dahil ayaw nitong saktan ang damdamin niya. Pero halata naman, kibuin delisya nito. Ang buong oras ito'y halos ginugulang nito sa rancho. Sa lunch at dinner na lang yata sila nagkikita. Pero nang umagang iyon habang ikinakasal sila, may nabanaag siyang tuwa sa mukha nito. Hindi niya alam kung imagination lang niya yan o ano. Imagination malamang. Huminga siya ng malalim. Nalilito na talaga siya. Mahal ba siya ni Miguel? Ano ba talaga ang tunay na nararamdaman nito para sa kanya? Hindi niya namalay nakatulog na pala siya sa pag-iisip. Nakahanda ng hapagkainan kaya minabuti ni Miguel na punta na si Andrea sa kwarto nito. Pero gano'n na lang ang pagkadismaya niya na makitang tulog na tulog ito. Bumalik siya sa komedor. Mauna na lang tayong kumain, sabi niya kay Manang. Ha? Sasabay kami? Bakit naman ho hindi? Malungkot siya habang tahimik na kumakain. Pagkatapos maghapunan naglabas siya ng beer at tahimik na uminom sa balkonahe. What's next? Tanong niya sa sarili. Kasal na sila ni Andrea. That night should be their honeymoon. Pero tinulugan siya ng kanyang asawa at may magaganap nga bang honeymoon sa pagitan nila. Kakayanin ba niyang angkinin muli ang katawan ng babaeng ngayon ni asawa na niya ngulit hindi naman siya mahal? Si John pa rin ang mahal nito. Nakatatlong boteng beer din siya bago nagpa siyang mawabana. Sa guest room na dating inookupan niya siya tumuloy. Pero hanggang kailan siya roon? Dapat nagsasama na sila ni Andrea sa isang kwarto. Nagising si Andrea, 6:00 ng umaga. Bumangon siya ngunit bigla siya natigilan. Mag-asawa na sila ni Miguel, katibayan ng wedding ring na suot niya. Nasaan ito? Bakit di siya nito ginising na nagdaang gabi? At bakit hindi ito tumabi sa kanya sa kama? May lungkot na lumukob sa kanyang dibdib bago tinungo ang banyo. Pagkatapos mag-ayos ng sarili, lumabas na siya sa kwarto. Kumakalam ng sikmura niya dahil hindi na niya nakakain ng hapunan ng daang gabi. Pagkakain niya, kakausapin niya si Miguel. Marami siyang gustong malaman dito. Kailangan niyang malaman kung mahal siya nito. Kung sasabihin nito hindi siya nito mahal, okay lang. Kahit masakit, tatanggapin niya. Pero kailangan niyang maisiwalat dito ang nararamdaman niya para dito. She loved him so much, it hurts. Naabutan niya si Manang na nagkakape sa kusina. Oh, Andrea, gising ka na pala. Ginigising ka ni Miguel kagabi pero nakita niya masarap ang tulog mo. Kaya nauna na siyang kumain. Napagod ako sa biyahe kahapon, Manang. Maupo ka na dyan at ipagkahain kita ng almusal mo. Hindi na nakapag-almusal si Miguel bago umalis. Nagmamadali kasi. Napakulot daw siya. Umalis si Miguel? Oo, luluwas daw siya sa Maynila. Nadisgrasya raw yung nabangga. Yung kaibigan niya. Lucas yata narinig kong pangalan sinabi niya. Oh, best friend niyang Lucas na yun. Paano nadisgrasya? Nabangga raw yung sinasaking kotse ng hating gabi. Umalis agad si Miguel papunta sa ospital sa Makati. Wala siya nagawa kundi idalangin na lang na sana wala namang grabe nangyari sa kaibigan ni Miguel. Paakyat na siya sa hagdan pabalik sa kanyang silid nang mapatingin siya sa guest room na tinutuloyan ni Miguel. Natigilan siya at saka naisip na pasukin yon. Well, may karapatan naman siguro siyang pumasok doon. At habang wala si Miguel, magpapatulong siya kay Manang at sa ibang katulong para dalhin ang mga gamit ito sa loob ng kwarto niya para doon na ito kasama niya. Napapangiti siya. Magsasama sila dahil mag-asawa sila at sinisigurado niyang pagbalik nito mamaya, sasabihin niyang mahal niya ito. Makalat ang loob ng guest room. Pagpasok niya roon, nakita rin niyang ilang bote ng beer sa ibabaw ng mesita sa isang gilid. Naglakad siya patungo roon at natigilan na makitang laptop na nakabukas. Buhay ang power niyon dahil nakita niya nagbiblink ang ilaw. Ginalaw-galaw niya ilat nang huminto ang screensaver, tila huminto rin ang pag-ikot ng mundo niya. Isang close-up picture na magandang babae ang nasa wallpaper. Maamong mukha nito at may napakatamis ng ngiti sa mga labi. Si lalaki na matinding paninibugho ang dibdib niya. Pagkatapos ay isang realisasyon na nabuo sa isip niya. Ang babaeng iyon na nasa wallpaper ng laptop ni Miguel ay ang secret love di umano nito na nabanggit nito kay Kristen. Unti-unti tinakasan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Pabagsak na po siya sa sofa at matagal na napatitig lang sa laptop.
Pagkatapos naramdaman niya ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hapon na nang marinig ni Andrea na nagre-ring ang cellphone niya. Si Miguel ang tumatawag pero inignora niya iyon. Hindi pa niya kayang kausapin ang asawa niya. Baka mapaiyak lang siya sa sama ng loob. Nang pasukin siya ni Manang sa kwarto nito, hawak nito ang wireless phone. Kakausapin ka raw ni Miguel, iha. Kanina pa kasi siya kumukontak sa cellphone mo pero di mo naman daw sinasagot. Wala siya nagawa kundi tanggapin ang phone. Lumabas na ng kwarto niya si Manang. Hi, Andrea. Bati ni Miguel sa kabilang linya. Hi. Tugon niya. Pilit pinalalabas ang kaswal na tinig. Nandito ako sa ospital. Nasabi na raw ni Manang sa'yo na nadisgrasya si Lucas? Oo. Ihintayin ko na lang ang pagdating ng parents niya rito bago ako umuwi dyan. Mumuntong hininga siya. Sige, gusto ko rin mag-usap tayo. Tungkol saan? Tungkol sa kasal natin. Saglit pang natigilan to. Anong tungkol sa kasal natin? Gusto ko mag-file tayo ng annulment as soon as possible. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Na magsalita ulit ito ay tila galit ang tinig. I see. So that's what you want. Magsasalita pa sana siya pero naputol na ang linya. Napahagat labi siya saka muling umiyak. Hinintay niyang bumalik ito ng gabing iyon pero hindi ito dumating. Naghintay rin siya sa sumunod na araw pero nanatili siyang bigo. Nang subukan niyang kontakin ng cellphone ito ay naka-off iyon. Hindi naman niya alam ang telephone number sa bahay ng mga ito sa Alabang. 2 araw pang dumaan na wala pa rin ni Anina ni Miguel na nagpakita sa kanya. Aba, kailan ba uuwi si Miguel dito? Tanong ni Manang habang naghahaponan siya. Hindi ko alam, Manang. Malungkot at tugon niya. Napatitig ito sa kanya. Andrea, magtapat ka nga sa akin. May problema ba kayo ni Miguel? Napansin ko kasi mula nang mamatay ang daddy mo parang nag-iiwasan na kayo. Pagkatapos ng kasal ninyo nakita ko rin magkahiwalay kayo ng silid. Ano bang problema sa inyong dalawa? Napatungo siya. Makikipaghiwalay na ako sa kanya, Manang. Napamaang ito. Anong sinabi mo? Sa kanan lang ho ako magkukwento, Manang. Luluwas ho ako sa Maynila ngayon. Gusto ko ka siyang kausapin. Hindi na matatagalan ng ganitong setup. Pero 8:00 na ng gabi, Andrea. Ipagbabukas mo na lamang ang pagluwas. Tumayo na siya. Ngayon na, Manang. Miguel, bayaran mo yung mayang alak ko na inubos mo, ha? Sabi ni Christian. Napasukin ito si Miguel sa kwarto niya. Tumawa siya ng marahan. Oo, wag kang mag-alala. Just kidding. Nakatawang sa amin ito, saka tumabi sa kanya sa sofa. Tinago ko na yung iba, baka kasi hindi mo tigilan. Nagpapakamatay ka na ba? Napalis ang ngiti sa mga labi niya. Hindi naman, kuya. Pinapalayas ka na ni mama rito. Umuwi ka na raw sa Lipa. Naghihintay ang asawa mo ron. Pati tuloy si mama nag-worry na sa'yo. Kung uuwi ako ron, baka nakaimpake ng mga gamit ko. Gusto na nga ni Andrea makipaghiwalay sa akin. So, no, hindi ako uuwi. Mag-usap kayo ng maayos. Marami kayong hindi pagkakaunawaan, di ba? Di ba naging nyo sa isa't isang lahat, Miguel? Napabugas siya ng hininga. Umuwi ka na bukas dahil kailangan ko na yung Mac Air ko. Bumili ka ng bago mo para may magamit ka. Tumango lamang siya. O siya, maiwan na kita ha, inaantok na rin ako. Okay. Namakalis ang kapatid, sumandal siya sa sofa at saka pumikit ng mariin. Maya-maya lang nakarinig ulit sila ng papalapit ng mga yabag. Pero hindi siya dumilat dahil iniisip niya na si kuya na naman yun o kaya yung kanyang ina. Bumukas ang pinto ng kwarto. Napatitig si Andrea habang nakapikit ito. His face looked haggard and weary. May kung anong bagay na tila biglang pumiga sa dibdib niya. Miguel, dumilat ito. Mababakas ang pagkagulat sa mukha nito nang makita siya. Napatawid agad to ng upo. Andrea, what are you doing here? Hindi ka umuwi sa Lipa kaya ako lang pumunta rito. Pwede bang maupo? Umisol ito. Umupo siya sa tabi nito. Matagal na napatitig siya sa mukha nito bago nagsalita. Bakit di ka umuwi pagkatapos mong tumawag sa akin? Naghintay ako. Takot akong umuwi. May halong bitterness ang ngiti nito. Takot? Bakit? Because you're going to throw me out of your life. Sinabi mo makikipaghiwalay ka sa akin so I decided to stay here. Huwag muna magpakita sa'yo. At wag na muna makipag-usap sa'yo. Huminga siya ng malalim. Pero kailangan natin maghiwalay, Miguel. Ayoko maghiwalay tayo. Sabi nito na biglang nalambingan ng lungkot ang gwapong mukha. Kapag kway tumayo ito. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harap mo para wag ka makipaghiwalay sa akin, gagawin ko. You need me, Andrea. Hindi mo kayang pamahalaan ng ransyo. At gusto ko ako lang ang lalaking maninilbihan sa'yo. Ang lalaki mag-aalaga sa'yo. I want you to need me as much as I need you.
Napatayo rin siya, tiniyala ito. You need me? Mapaklang sabi niya. Do you really need me, Miguel? Oh yes, you do need me. And you want me. Pero hindi mo ako mahal, di ba? Natigilan to at saka tinitigan siya ng matagal. See? You don't love me. Dahil ang babaeng mahal mo yung bruha sa laptop mo. Yun ang babaeng sinabi mo noon kay Kristen. Napanga ito. What are you talking about? Huwag ka na mag-deny. Pinasok kong kwarto mo at nakita kong laptop mo. Ang wallpaper mo mukha na isang magandang babae. Isang malakas na pagtawang pinakawalan nito, kaya natigil siya sa pagsasalita. Lalo siyang nainis dahil pinagtatawanan siya nito. Ngaling-ngaling suntukin niya ang uso nito. So nakita mo ang picture ni Silvani? Ang soon-to-be hipag ko. Natigilan siya. Hipag as in sister-in-law? Gusto niyang maniguro. Yes, misis ko. Tudyo nito sa kanya. Si Silvani, fiancé ni Kuya, and no, it's not my laptop. Laptop yun ni Kuya. Nasa akin na yun last month pa. Buhay pa ang daddy mo. Nasira kasi yung ginagamit ko kaya nung minsan umuwi ako rito, hiniram ko yung kay Kuya. Gusto ko kasi mag-self-study ko sa pamamahala sa rancho tungkol sa tamang pag-aalaga ng baka at kambing. Do you know why I did that? Dahil gusto ko magkaroon ng sapat na kaalaman para hindi ako maging mangmang sa trabahong gusto kong gawin. Ang bala ko kasi wag na magtrabaho ang daddy mo at sa bahay na lang siya. Ang mali ko lang, hindi ko napalitan ng wallpaper ng laptop na yun. Pero kay Kuya naman yun, ba't ko papalitan, ba? Diba? Sa kamali ko ba na mag-i-espiya ka sa kwarto ko? Di ko malang naisip na magiging problema pala ang picture ni Silvani. Hiyang-hiyang natutup na lang niya ang kanyang bibig. Go and ask Kuya kung hindi mo ko pinaniniwalaan. And then after that, come back here. Gusto kong ipadama sa'yong mahal kita. Bumuka ang mga labi niya. Mahal mo ko? Obvious ba? Sabi nito sabay sapo sa baba niya. I have wanted you since the first time I saw you. At itatanong mo pa ba kung kailan kita minahal? Well, I don't know when exactly. Maybe when you were crying beside me habang paalis tayo noon sa bahay ni John? O nang pasukin kita sa kwarto mo at nakita kong takot sa mukha mo dahil takot ka sa kidlat. Oh, Miguel, sambit niya. Saka biglang napayakap dito at tumagulgol sa balikat nito. I love you, Miguel. I think I realized I was in love with you that night habang walang tigil sa pagkidlat. And I loved you even more pagkatapos may mangyari sa atin. You're all I ever needed. Now, I am complete. Napangiti na ito. Halatang maligaya sa mga narinig. Pinaglayo nito saglit ang mga mukha nila sa isa't isa. My dear wife. Bulong nito habang bumababa ang mga labi para bigyan siya ng isang mind-blowing kiss. And words were not needed at the moment. They only wanted to feel each other upang bigyang laya ang mga damdaming nagmamahal sa isa't isa. Makalipas sa mga taon, naging maayos ng muli ang rancho. Mas maraming baka, kambing, kabayo, at iba't ibang uri ng hayop ang naging mas malawak pang rancho na mga ito. Naging butihing may bahay na lamang si Andrea, nag-aalaga ng kanilang mga anak. Ayaw ni Miguel na mapalayo sa kanyang asawa. Gusto niya, pag-uwi sa paglilibot ng rancho, nandito ito taghihintay sa kanya. Kung may aayusin mo ito sa Maynila para sa kumpanya nila, palaging kasama si Andrea at ang mga anak nila. Ang akala ni Andrea niyon, true love ang matatawag niya sa pag-ibig kay John. Hindi pa pala. Ang totoong pag-ibig pala'y matatagpuan niya sa kanyang mabait, maalaga, mapagmahal at masipag na asawa. Araw-araw pinaparamdam nito kung gaano siya nito kamahal. Nagde-date din sila na para mag-boyfriend at girlfriend. Nagsiswimming ng buong pamilya. Wala lang mahihiling pa si Andrea, kundi kalusugan, kapayapaan at katahimikan para sa buong pamilya. Dito na po nagtatapos ang kwentong The Handsome Billionaire Fall in Love to Stubborn Hasyendera. Sana'y patuloy niyo sa baybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat!